pagiging ama ba ay nakukumpleto sa pagkakaroon lang ng anak? So, gusto mong pag-usapan natin itong mga friends, halika, pag-usapan natin. Umupo ka dyan at huminga ng malalim at makinig sa mga sasabihin ko. Kung sang-ayon ka naman sa mga sinasabi ko at kung nagkataon na mali ako sa sinasabi ko, ay mangyaring i-subscribe mo muna yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko mga friends, at huwag kalimutan i-hit yung notification bell para naman ma-update ka sa mga susunod na video ko. So dadako tayo sa tema na pag-uusapan natin ngayon mga friends. Itong pag-uusapan topic natin ngayon mga friends ay tungkol ito sa pagiging ama. Ang pagiging ama mga friends ay sa tingin ko, sa aking pananaw mga friends, ay hindi lang yan nakukumpleto sa pagkakaroon lang ng isang anak, kasi ang pagiging ama mga friends ay napakalaking gampanin, napakalaking responsibilidad. Siguro sang-ayon naman kayo sa akin doon. Pero na lang doon sa mga mahilig, wag nating ilahat, pero talagang alam natin na sa panahong ito usong-uso yung yung kumbaga iniiputan lang, parang parang ibon, iniiputan lang tapos lumipad lang pala yun. Alam niyo na nga siguro kung anong ibig sabihin ko ng ganun mga friends. So kung tunay at totoo kang isang ama mga friends, sa tingin ko naman ay kung gusto mong, kung magkakaroon ka man ng anak ay sa isang babae, kasal ka man o hindi, ay dapat panindigan mo yun mga friends, kasi ang pagiging ama ay sa tingin ko naman ay isang responsibilidad na dapat mong gampanan. Isa na yon sa yung aarugain mo yung anak mo, sustentuhan mo kung ano yung mga kailangan nila. Siyempre kasama na rin yun ang ina doon sa mga bubuhayin mo, kasi kung kung ang bata lang ang susuportahan mo, hindi kasama yung ina, talagang napakahirap nun. Kasi paano yan? Isipin nyo na lang kung mag-aalaga ka ng isang bata na, lalo na pag breastfeed yan, nakadede yan sa'yo, tapos wala kang kain, gutom na gutom ka, di ba? Sobrang hirap nun. Kaya nga ang pagiging ama mga friends ay parang kumbaga sa akin isang bukasyon yan. It's a matter of choice yan mga friends. Pinipili mo yan, tinatahak mo yung landas na yan na magiging isang ama. Kaya dapat mong panindigan. So isa sa mga gampanin sa pagiging ama mga friends ay yung talagang financial, kumbaga financial. Yun yung unang hindi lang bago natin magtatanong lang ako sa inyo mga friends, anong klase kang ama mga friends? Ikaw ba yung ama na parang kumbaga maalagain ka sa mga anak mo at talagang pinaparamdam mo sa kanila sa bawat araw na mahal mo sila, nandyan ka lang, nakaalalay sa kanila, pero wala ka namang ginagawa, wala ka namang trabaho, anong silbi doon, di ba? Ang pagiging ama talaga ay talagang kompleto yan. Tapos kung ikaw naman ay isang ama na sabihin na natin na yung termino good provider, sabi niyo ika nga, yung good provider mga friends, busy sa trabaho, ang nangyari niyan, pinapaubayan na lang ng ama yung pag-aaruga sa kanyang mga anak, hindi niya nasusubaybayan yung anong klaseng, anong ugali na ang meron ng kanyang anak. Nakikita na lang niya yung mga anak niya tuwing linggo lang, at saka kung kailan may day off. Para kung walang day off, di ba? Kasi may iba, hindi naman lahat, kasi may ito'y nakabase sa environment na tinitirahan ko. Merong iba kung kailan siya may day off, at family bonding na rin sana nila yon, pero ang oras niya ay hindi niya nilaan sa kanyang pamilya. Kung saan nila nilaan doon sa yung kahiligan niya, bisyo niya. Halimbawa, mahilig sa manok, mahilig sa sabong, di ba? Tapos nagkataon na nalaman niya na may doon, may sabong doon. So
talagang pinupunta, naglain siya ng pira dyan sa hindi sa sahod niya, talagang may na yan, may tinabi na yan para doon sa yung manok na gusto niya kumusta. Hindi ka man nila lahat kasi yung kung wala namang masama doon, kung kaya nyo naman na malaki yung sahod nyo, tapos wala problema doon kung kompleto o sobra pa yung binibigay mo doon sa pamilya mo, sa asawa mo, kasi bilang asawa mo, kung ikaw ay nagbigay ng husto sa asawa mo, nagsusustento ng husto sa iyong asawa, so walang problema doon. At nabigyang diin mo yung yung mga pangangailangan ng anak mo. Kung sobra-sobra yan, tapos naglilibang ka sa iyong sarili, sa ganung paraan, parang nasusulit mo yung yung buong araw mo, yung nakakapagbigay saya sa'yo. Pero sa tingin ko naman mga friends, kung sa akin lang, kung sa pagiging ama, kung sa akin lang talaga, doon ako saya ko na nakikita ko yung mga anak ko, kung gusto mong kumain o kaya mag-iikot-ikot kayo, tapos habang may kayo, kung mamasyal-masyal kayo, kahit naman hindi, basta't kompleto kayo mga friends. Para sa akin, yun na yun yun yung kasiyahan na hinahanap ko. Tapos masama lang doon kung yung lagi kang nasa trabaho, okay? Tapos kung kailan ka may di, pero wala kang time doon sa anak mo. Hindi maganda yung relasyon mo sa bilang ama doon sa mga anak mo. Hindi mo nagampanan yung pagiging ama. Kasi kailangan din ng anak ng good trainer para sa kanila. Kasi hindi pa ang mga anak natin mga friends, talagang hindi naman yan diretso kagad na may alam yan kaagad. Hanggat bata yan, kailangan niyang i-train. Hindi naman natin pwedeng ipaubayan na lang yan sa ina mga friends, diba? Kasi alam natin yung mga may bahay natin, busy yan sa mga gawaing bahay kaya hindi na nila matupag yung minsan. Siguro yung mga bunso, hindi ko naman kini-question yung kakayanan ng isang ina pero hindi, may instances din na may isang pamilya na talagang hindi na niya kayang bilang ina, sa ina naman ito, hindi niya kayang alagain yung anak niya kasi sumasideline pa siya kasi kulang yung sustento na ibinigay ng ama, kaya nagtitinda, tapos naiwan yung anak doon sa bahay. Minsan nagkakagulo, nag-aaway-away pa, ganun. Talagang ang hirap talaga mga friends pagiging isang ama. Kung ikaw ay di ba may may kasabihan, mas maganda yung relasyon nyo, dapat kung talagang maganda ang pundasyon niyo, yung relasyon sa yung bilang ama mo doon sa anak mo, dapat ay alam mo kung anong bawat angle ng buhay niya. Tapos alam mo yung alam niyo yung siguro sang-ayon naman kayo sa akin na 'di ba, mas maganda yung anak mo ay hindi mo tinuturing na hindi lang anak hanggang sa isang anak lang. Talagang maganda yung pagtratar mo sa anak mo na parang kaibigan lang, talagang close friend, ganon. Tapos di ba, yung kasundo mo yung anak mo sa yung punto na nasasabihan, nakakapagsabi siya sa kanyang problema sa iyo. Di ba, napakasarap sa feeling ng mga friends. Pero kung hindi mo pa abot yung estado na ganon, sa ganung sitwasyon, talagang hindi ka pa isang tunay na, hindi ka pa good father para sa iyong mga anak. Oo, may pagkukulang ka rin kung ganun. Kasi meron akong ang dami kong alam ng ganyan mga friends na professional sila, sobrang may alam na, may maganda yung trabaho, tapos sobrang busy, yung mga anak nila pinapabaya na lang, pinapaalaga na lang nila sa iba, di ba? Oo, di ba? Para sa akin yun, para sa akin naman, talaga good provider lang sila, pero hindi sila good father para sa kanilang mga anak. Ganun. Kasi package na yan kung good, kung as a good father,
nasustentuan mo yung mga anak mo, isa yun. Tapos in good terms yung relationship ninyo bilang mag-ama. Ganun. Dapat yung estado ninyo na yung nakikita alam ito isang bahagi ito mga friends, kahit kunting siguro maliit lang tong pero napakalaking impact nito sa iyong mga anak. Yung magkakasabay-sabay kayong kumain sa pagkainan. Yun isang bagay yun mga friends. Pag yan ay na-maintain mo sa iyong pamilya na magkakasabay-sabay kayo, talagang kung wala diyan ang isa, kailangan tawagin kung saan man, ganyan. Napakagandang habit mga friends na kumbaga achievements yan para sa iyo bilang ama na talagang na-maintain mo yung ganun na talagang magkakasabay-sabay kayong kumain. Oo. Hindi ko naman kini-question yung yung busy. Baka may alam ko may magre-react ay hindi naman yung ganun. Hindi naman yan hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo ng kung ganun. Kasi busy ako, nasa opisina ako, ang oras akong uuwi. 11 PM na akong uuwi. Pagdating ko doon, natutulog na sila. Pag ganun, kung ganun ang sitwasyon ninyo, hindi mo makiklaim sa sarili mo na good father ka sa iyong mga anak. Good provider ka lang, ganun. Di ba? So, wag na nating babae itong mga friends. Kumbaga, kung gusto nyo bigyan pa ng part 2 mga to. Part 2 tong vlog na to. Kasi masyadong maiksi yung oras. Tapos, baka kung sakaling gusto nyo pang pag-usapan, comment down below mga friends kung ano pa yung mga puntos na hindi ko nabanggit. Alam ko, hindi naman ako perfectong tao. Yan lang yung sarili kong pananaw sa mga friends bilang ama. Talagang hindi ako aminado naman ako mga friends na hindi ako good provider para sa aking mga anak kasi wala akong pero maminting trabaho mga friends. So pero nagsikapan ko rin naman na hangga't maaari may maitustos ako sa kanila. Kaya lang hindi ko lahat na naibibigay sa kanila. Priority kasi ngayon sa panahong ito dapat yung mapapaaral mo yung anak mo, lalo na ako 5 anak ko mga friends, 5, tapos dapat yung mapapaaral mo yung mga anak mo hanggang anong tawag dito, yung hanggang naabot nila yung yung pangarap na gusto nila. Pero in my part mga friends, talagang aminado ako na hindi ko kaya yung mga ganun. Siguro kung ang sama naman kung kahit alam kong hindi ko kaya, tapos pipilitin mo yung isang bagay, susuungin mo yung tapos alam mong hindi mo kaya. Yung status kasi namin mga friends, kumbaga survival, nasa survival pa kami na yung status namin mga friends na kumbaga alam niyo na yun, yung kinikita ko talagang minsan kulang pa kulang pa sa pagkain namin kasi malalaki na rin yung mga anak ko. So na yan, malakas na rin kumain, ganun. So lumalaki na rin yung yung budget na may mga friends. Kaya minsan laging kapos, laging kulang. Pero sana nangangarap naman ako, patuloy ako sa hangga't nabubuhay ako mga friends. Kung yung kaya ko mga friends, gagawin ko mga friends para naman matustusan ko yung mga anak. So hangga't sa muli mga friends, dito lang muna tayo. Comment down below kung yung mga puntos na hindi ko nabanggit at ano pa yung gusto nyong pag-usapan natin sa susunod na vlog. So maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa road to 500 subscriber na po tayo ngayon mga friends. Ang Pamilya Mapagmahal ay patuloy sa pagpapasalamat sa inyong suporta at walang sawang nanonood sa mga vlogs ko. So kahit minsan walang kwentang vlog. So salamat mga friends, salamat sa inyo. Hanggang sa muli. See ya.